Napapansin mo ba na parang tumataba ka kahit hindi ka naman malakas kumain? Yung tipong konti lang ang kinain mo, pero parang ang bilis pa rin pagdagdag ng timbang. Nakaka-frustrate, di ba? Minsan, iniisip mo pa, ako ba ang may mali? Bakit parang ang unfair? Pero paano kung totoo? Hindi lang pagkain ang dahilan ng pagtaba. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga dahilan kung bakit tumataba ka kahit hindi ka naman malakas kumain. At ipapaliwanag natin ito sa paraang madaling maintindihan. Let's begin! Unahin natin. Hindi lang calories ang dahilan ng weight gain. Oo, importante ang pagkain. Totoo na kapag mas marami kang kinakain kaysa nagagamit mong energy, posibleng tumataas ang timbang mo. Pero hindi ganoon kasimple ang katawan natin. Hindi ito parang calculator na basta calories in, calories out lang ang basehan. Ang timbang ng katawan ay naaapektuhan din ng iba't ibang factors tulad ng hormones. Sila ang nagkokontrol kung kailan ka nagugutom, kailan ka busog, at kung paano ang pag-imbak ng taba ng katawan mo. Metabolism. Ito ang bilis kung paano sinusunog ng katawan ang calories para gawing energy. Sleep. Kapag kulang ng tulog, nagbabago ang hunger hormones at tumataas ang cravings. Stress. Ang stress hormone na cortisol ay maaaring magpataas ng appetite at mag-trigger ng fat storage. Lifestyle. Kabilang dito ang physical activity, eating habits, at daily routine. Sa medical perspective, ang timbang ng katawan ay resulta ng complex interaction ng hormones, metabolism, at behavior. Ibig sabihin, kahit pareho ang kinakain ng dalawang tao, posibleng magkaiba ang magiging epekto sa katawan nila. Kaya, kung napapansin mong tumataba ka kahit hindi ka naman malakas kumain, hindi agad ibig sabihin na mali ang ginagawa mo. Maaring may nangyayari sa loob ng katawan mo na hindi mo nakikita. At iyon ang mas mahalagang maintindihan. Sa madaling salita, hindi lang dami ng kain ang basehan, kundi kung paano gumagana ang buong sistema mo ng katawan mo. Reason number 1. Mabagal na metabolism. Ang metabolism ay ang proseso kung paano ginagamit ng katawan ang energy. Sa medical term, ito ay metabolic rate. Kung mabagal ang metabolism mo, mas kaunti ang calories na nasusunog. Mas madali kang mag-store ng fat. Kaya kahit konti lang ang kinakain mo, posible pa ring tumaba. Reason number 2. Hormonal imbalance. Ang hormones ang nagkokontrol ng maraming function sa katawan. Kapag may imbalance, naapektuhan ang weight. Halimbawa, insulin. Kapag mataas, mas nag-store ng fat. Cortisol, stress hormone, nagpapataas ng appetite. Thyroid hormones, kumokontrol sa metabolism. Kapag hindi balanse ang hormones, pwedeng tumaba kahit hindi ka malakas kumain. Reason number 3. Insulin resistance. Isa sa pinaka-common ay insulin resistance. Ibig sabihin, hindi na gaanong tumutugon ang cells sa insulin. Kaya, mas mataas ang blood sugar, mas maraming fat storage, at madalas, nauuwi ito sa weight gain. Reason number 4. Kulang sa tulog. Ang kulang sa tulog ay may malaking epekto sa weight. Kapag hindi sapat ang tulog mo, tumataas ang ghrelin o hunger hormone. Bumababa naman ang leptin, satiety hormone. Resulta, mas nagugutom ka kahit hindi mo kailangang kumain.
Reason number 5, stress. Kapag stress ka, tumataas ang cortisol. At ang cortisol, nagpapataas ng appetite. Nagpro-promote ng fat storage, lalo na sa tiyan. Kaya kahit konti lang ang kain mo, kung lagi kang stress, pwedeng tumaba. Reason number 6, hidden calories. Minsan, hindi mo napapansin, pero may mga hidden calories. Sugary drinks, coffee with cream and sugar, at processed snacks. Kahit maliit, pero kung araw-araw, naiipon ito. Reason number 7, PCOS sa babae. Sa mga babae, ang polycystic ovary syndrome o PCOS ay isang hormonal condition na pwedeng magdulot ng weight gain. May kinalaman ito sa insulin at hormones, kaya kahit diet ka, nahihirapan kang pumayat. Reason number 8, hypothyroidism. Kapag mabagal ang thyroid function, tinatawag itong hypothyroidism. Kapag mababa ang thyroid hormones, bumabagal ang metabolism. Nagkakaroon ng weight gain. Nakakaramdam ng pagod. Kaya mahalagang magpa-check up kung may sintomas. Reason number 9, water retention. Minsan, hindi talaga fat ang nagdadagdag kundi tubig. Sa medical term, ito ay fluid retention. Pwede itong sanhi ng hormones, high salt intake, medical conditions. Kaya parang tumataba ka pero tubig lang pala. Reason number 10, aging. Habang tumatanda, bumabagal ang metabolism. Kaya mas madali nang tumaba kahit pareho lang ang diet. Magpatingin kung bigla ang weight gain, may hormonal symptoms, may fatigue, hindi maipaliwanag ang pagbabago. Mas mabuting malaman ang cause. Ano ang pwede mong gawin? Simulan mo dito. Balanced diet, regular exercise, sapat na tulog, stress management, at regular na check-up. Consistency ang susi. Mga ka-health, hindi ka tamad, hindi ka mahina. Minsan, may nangyayari lang sa katawan mo na hindi mo pa naintindihan. At kapag naintindihan mo ito, mas makokontrol mo ang sarili mong kalusugan. Kung nakarelate ka, i-comment mo ang word na balance. I-share mo ito sa pamilya mo at huwag kalimutang mag-subscribe sa Healthy Pinoy. See you sa next episode mga ka-health. Paalam!